Uunahan na kita, hindi ito tutorial. Ito pong video na ito ay papakita ko lang para magkaroon kayo ng ideya. Pero pwede nyo ring gayahin. Pero syempre, magkakaiba naman tayo ng set ng makina. Pero dito nga pala ay magki-create test ako. Yan, meron tayo ditong Racing Bumblebee. I-declare ko na rin kung ano yung mga ginamit ko na parts para hindi ka na mahirapan. Meron tayo ditong Racing Bumblebee at ayan na nga. Ngayon ay meron tayo dito nga Ataka na big valve at ito nga pala yung overlap niya dahil gamit natin dito ay ESR na 6.0, so 57mm to 60mm at ang lahat ng mga ginamit natin dito ay available sa Shopee. Kung makikita nyo nga pala magkadikit na halos yung overlap niya, which is hindi yan maganda dahil meron tayong kailangan na tamang sukat ng overlap ha. Kailangan natin ng tamang sukat niyan para hindi yan untugan. At eto na nga, nilighten natin yan at naging eto na yung kanyang overlap. So makikita nyo dito na malaki na siya. No? Bali, ang standard nga pala niyan ay minimum na 0.2 mm. Pero ang ginawa natin, nag 0.5 mm tayo para safe. At eto nga pala ay naglagay na rin ako ng valve seal. At ayan, naglagay din ako ng harang sa valve natin, sa may valve spring. Ayan, gato nga pala yan. At ito ay nakuha ko lang. Ito yung nahingi ko lang to sa may technician kong tropa. Ayan, naghanap ako ng washer. At ito nga ay kasya. So, meron naman mga special washer na mabibili na ganyan. Pero dito sa amin kasi, naghanap lang ako. Ayan na. At ang ginamit ko nga pala dito ay Sun Racing na valve spring. Ayan, pang wave 125. Hindi na nga rin pala ako nagtabas dito ng valve lock dahil pasok naman. At sa big valve kasi mas maganda, mas madaling ipasok yung mga upgraded cams lalo yung mga aftermarket. Kaya ito yung ginawa ko para mas madali at hindi na rin kayo mahirapan pa. At dito nga pala ay nasalpak na natin yan. Ayan, pagkasalpak nga pala natin dyan ay pinaikot na agad natin. At dito nga ay na-realize ko na wala naman siyang kahit na anong tama. Ayan. So, pinapaikot natin yan. Wala namang kahit na anong madiin. Ayan. Kasi pagka mataas yung cams natin at walang packet, ayan. So, tatama siya. Tatama siya doon. Yung ating valve mismo ay tatama sa ating piston. At ayan na nga pala, tinanggal na agad natin itong mga pinagsasalpak-salpak natin. At ang valve clearance nga pala nito ay 0.15 mm para maging ganun yung kanyang clearance nung overlap. At nung previous video ko nga pala ay pinakita ko na rin sa inyo yung tungkol dito sa overlap at kung paano nga ba yung pinaka basic lamang basic lang yung pinakita ko sa inyo. Yan. Tanggalin na ulit natin at i-double check natin ngayon kung malayo ba yung etong cams na to sa ating pinaka clay. At dito nga ay nakita ko na malayo, kaso nga lang ang problema ko dito ay simple lang. Hindi ko naipakita sa inyo totally yung pinaka-packet at nag-okay lang ako dito, which is mali ako dito. So, pasensya na. Pero okay yan, pasok yan. At ayan na siya, bali ganyan yung ginawa ko. Nilakihan ko lang yan ng konti. DIY nga, di ba? Wala akong pinamachine shop dito. As in, purong pagbili ko ng pyesa ay ay ako lang mismo din yung gumawa ng mga ganyan. So, nagpakit lang ako ng konti, nilakihan ko. At ito nga pala ay pahapyaw lamang kung paano ako nag-lighten. So, meron kasi nga barenang nahiram at ito nga siya, yung valve natin. So, kung makikita lang talaga ito sa personal, napakaganda talaga. At ang next natin ay ito. Ayan. Yung ating isang valve. Diba? Kung makikita nyo talaga sa personal guys, ang ganda. Ang sarap sa pakiramdam na maigaganto natin yung ating valve. Ayan. Kung saan magiging safe na siya. As in safe talaga. At pagkatapos noon ay papakita ko sa inyo na ito na yung itsura. Yan. At dito nga pala ay nag-port din ako ng chamber para hindi tayo mag-overcompression. Dahil ang gagamitin natin dito ay simple lang, pang touring lang, no? So, hindi tayo magmamataas masyado na compression.
Ayan, at dito ay papakita ko sa inyo na ito na yung pinaka-build ng ating motor at ngayon ay stock tensioner pa gamit ko dito So kung mga hindi marunong pa magkabit ng stock tensioner, ganyan lang yan. Paikutin nyo lang muna yung nasa gitna hanggat sumisipa, ubra. Hindi. Basta ano yan, ganyan lang yan. Kasi yung stock tensioner na yan, okay, kadalasan okay pa naman yan eh. Marami, lalo na pagka yung wave tapos urig talaga. Kadalasan okay pa. Kaso nga lang, yung iba kasi pagka hindi naman nila naiintindihan yung pinaka-flow ng pyesa ay ginagawa nila ano na agad sila. Nagpapalit na agad sila, no? Ayan. Dito nga pala ay alin ang nilagay ko dyan na lock sa ating tensioner para mas madali siyang matanggal kasi pagka is mahirap. Dito ay kabit-kabit na lang tayo dito. Madali na to. Tamang kabit-kabit na lang tayo upang ating maayos na itong ating motor. At ang pinaka-set natin ay 57mm na bore big valve ESR 6.0 na cams. Naglaki lang tayo ng packet. At pagkatapos noon ay yung big valve nga pala ay kailangan ay mag-short tip lang kayo na spark plug. Huwag kayong mag-long tip kasi tatama siya sa pinaka-piston. Yan. So, ang gagawin nyo, maglalagay pa kayo dyan ng washer o pwede naman yun dun sa brake sa brake fluid, yung brake master natin, yung ron, yung pinaka-washer rin yung ginamit ko. Ayos na at dito ay naka 24mm carb, 120 over 40 Gentex. At dahil marami nagre-request na nakaraan ay next video natin, ito naman tayo. Bali, LHA na stage 2 naman tayo. Sobrang daming nagre-request at nagtatanong sa akin kung kaya daw bang isalpak to. Pwede, sige, gawin natin.